Ganun po talaga nagkakaedad. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sobrang magandang hapon po. Bonarandaya po, 78 years old. Maganda pa rin lalaki. Para na mapangiti kayo. Pastor po ng People's Baptist Church International, Valenzuela. Couple of things na nais ko lang i-share. Sabi sa akin Bishop, inuhuli ka namin kasi alam namin ikaw yung award or two. Kaya sisikapin ko po hindi maging award or three. Award to two po lamang. Kinuha ko po yung pangalang Baptist. Baptist is not a religion. Hindi po isang sekta. Pag pinag-usapan natin ano yung Baptist, Baptist is an individual who has experienced salvation through a personal faith in the Lord Jesus Christ. Yun po yung Baptist. Hindi po isang reliyon. Kinuha ko po si John chapter 1 verse 29. And the next day John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold, the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Yun po ang Baptist. Ang tinuturo natin ng Panginoong Kristo, siya yung nagliligtas, siya yung nagpapatawad, siya yung magdadala sa iyo sa langit, siya yung magbibigay. Itinuturo natin, hindi sekta, hindi tao, hindi reliyon, Jesus Christ, the Lamb of God. Yung po ang mensahe ng tunay na Baptist. Kaya nga sa Acts chapter 4 verse 12, neither there is salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we may be saved. Only the Lord Jesus Christ. Let me put my thoughts ngayong hapong ito for a couple. Bear with me for a while. Ang nais ko po lamang tingnan natin, the real changing agency ng pagbabago ng bansa, ng bawat buhay, ang ginagamit po ng Diyos, kinuha ko po yung talata, very briefly, sa book of Matthew chapter 5, verse 13. Kunin ko po lang yung thoughts dito. Ang sabi po, you are the light of the world and the salt of the earth. Makuha po natin yung mensaheng napakadakip. Short, brief, but charged with eternal significance. Pag kinuha po natin yung mensahe na, you are the light of the world, maintindihan po natin yung purpose nito. Kasi kung di natin maintindihan, bakit ka ba magiging liwanag? Ikaw ba'y magpo-procession sa liwanag? Because we're living in a dark, wicked world na madilim, kailangan ng liwanag sapagkat sila'y nalilikaw na landas. Huwag natin makalimutan, ang purpose natin hindi magpalaki ng simbahan, magawa ng building, na lahat ito. Ang purpose being a light because we are a changing agency in this dark. Pag po hindi natin naintindihan ang purpose na ito, at it will be disadvantage sa atin pag hindi nyo naintindihan ang purpose. Kasi tatakbo ka ng church gawain, hindi mo alam ang mensahe na you be light of the world. You have to have a purpose. Secondly, pag tinignan nyo mabuti, mga kapatid, yung po ay hindi mensahe sa isa lang. Kaya tayo nagsama, not only because of the purpose, because the message speaks of participation. Para po sa atin lahat. Ito yung dahilan kaya tayong kasama Because ang mensahe po ay para sa lahat. Kayo at ako ay dapat sama-sama. The more there is a light, the more liwanag, the more itutulak ang kasamaan, the more itutulak ang kadiliman, because sama-sama tayong maliwanag, hindi hati-hati, hindi kanya-kanyang ilaw. So we have to have a participation in this being a light of this world. Otherwise, pag nakita po natin yan, pag hindi po natin nakita yung sama-sama, it will be a dilemma. Magkakahati-hati po tayo Magkakawatak-watak. Pero pag tinignan nyo mabuti, my last thoughts, mga kapatid, kaibigan, you and I are a salt of the earth. Tayo po'y asin na panlasa Ano po yung panlasa? Preservation. If there is a purpose and the participation, there will be a purpose. Last and final thoughts ko, mga kapatid, ang malungkot po natin, ang inaasahan po natin magbabago ng daigdig, ay ang politiko, ang presidente, kung sino man, ang inaasahan po ng Diyos na magbabago ng daigdig, kayo at ako na magsisilbing ilaw, bing asin. Mga kapatid, kaya sabi, let your good works, sinabahan ng Diyos yung pagiging ilaw, sinamahan of good work, that may be glorified. Today, let the Father be glorified, being a light and being a salt. God bless you.